Hello, kumusta po kayo lahat? Ito yung old body na si Nurse Kaloy at meron po tayong update tungkol dito sa trending na pagtakas ni Alice Go at ang kanyang kapatid at kaibigan na si Cassandra Ong. Ito po ay napaka mahalaga para malaman ng lahat kung yung grupo ni Alice Go ba ay tumakas o pinatakas. Pakinggan nyo po ang short clip ni Attorney Libayan. Alright, yan. Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isang mga live stream. Mga kabatas natin, ito talagang Bureau of Immigration din, medyo jumajackpot na ho. Kasi base dito sa balita sa UNTV News and Rescue, mga kabatas natin, sabi dito, BI at ilang ahensya 2 linggo na may info sa pagtakas ni Go pero hindi ipinaalam. Sabi ni Senator Gatchalian. Wow! Ngayon, syempre, mga kabatas natin, investigasyon na naman yan. Okay, Investigasyon na ito. Alam niyo kung let's cut it from there. Kasi mag-iimbestiga pa ho yan. Kaya hindi pa natin alam kung anong mangyayari kung yung sinasabi nga ni BBM na heads will roll. Ngayon po, magkakaroon na naman ng matagalang investigasyon yan at malaman kung sino ang mga kasabwat. O alam na natin kung sino ang nagpatakas. Ngayon, dito po tayo magfo-focus sa pagkahuli ni Cassandra Ong. By the way, si Cassandra Ong, sa mga hindi nakakilala, ako hindi ko rin siya kilala, pero according sa mga informasyon, si Miss Cassandra Lee Ong is half Filipino, half Chinese. Ang kanyang mom is a Filipina at yung kanyang father is Chinese. And she's only 24 years old. Pero na sadlak na siya sa ganitong mga illegal na gawain. Panoorin po natin ang investigasyon at sa kanyang pagkahuli noong August 22 from Indonesia. Ito po, panoorin nyo ang video clip para malaman po natin. Kapatid ni Alice Go na si Sheila sa Senado, habang sa Kamara naman dinala ang negosyanteng si Cassandra Leong dahil pa rin yan sa mga hinaharap nilang arrest warrant na inisyo ng parehong kapulungan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Matapos ang 4 na araw sa kustodiya ng National Bureau of Investigation, mula nang ibalik sila sa Pilipinas mula Indonesia, dinala na sa Senado ang kapatid ni dismissed Banban Mayor Alice Guo na si Sheila bandang 12:29 ng hapon. Inilagay siya sa detention facility sa Senate compound dahil sa umiiral na arrest warrant matapos ma-cite in contempt dahil sa hindi pagdalo sa hearing ng Senado kaugnay ng Pogo. Pinagamit din siya ng cellphone na pinapayagan ayon sa Senate Sergeant at Arms basta cellphone ng Senado ang gagamitin. Bukas inaasahang ihaharap sa pagdinig ng Senado si Sheila. Basta ang advice ko, magsabi lang siya ng totoo. Dapat siya talaga magsalita kasi wala naman siya tinatago. Pero siyempre, dahil pinailan siya ng kaso, pwede niyang i-invoke yung uncertain questions, yung right against self-incrimination. Si Cassandra Leong naman, dinala sa detention facility ng Batasan bandang tanghali dahil din sa arrest warrant matapos ma-cite in contempt dahil sa di rin pagdalo sa mga Pogo hearing ng Kamara. Inaasahang ihaharap siya sa pagpapatuloy ng hearing ng Quad Committee sa Miyerkules. She is our only link doon sa Lucky South 99 at saka doon sa ibang illegal Pogo hubs that was raided by PAO. We have to get information from her kung sino yung may-ari, sino yung abogado, sino yung tumatayong mga incorporators nito. Ang gusto natin malaman dito sino ang people behind Cassandra Leong. You have to remember that Cassandra Leong is only 24 years old. And being so young and wala pang halos experience sa pagpapatakbo ng isang malaking negosyo and
having said that humahawak siya ng malalaking pera, imposibleng siya lamang. We wanted to find out. Gusto rin ng Senado na paharapin sa kanila si Ong. Pero sabi ni Okay. Barbers, pag-uusapan pa ito ng House Quad. Narinig niyo naman ang sinabi ni Congressman Ace Barbers na si Cassandra Lee Ong is the only link para mabisto, malaman kung sino ang mga incorporators, protectors, sino mga abogado, tsaka kung sino ang may-ari ng mga illegal pogo na to. Na si Cassandra Lee Ong ay isang incorporator, frontliner, siya ang tumatayo, kumukuha ng lisensya, pumipirma ng mga cheque, etc. Kaya napakahalaga ho na siya ay maimbestigahan. Pero meron ho tayong isang babala sa kanya buhay. Kasi tingnan nyo po, nung nakaraang hearing sa Senado, nung madiskubre na si Alice Guo ay may peking birth certificate, ang ginawa ng Senado is to invite kung sino yung gumawa ng fake na birth certificate niya from PSA. Anong nangyari? Bago pa lang nag-appear sa Senado, yung taong gumawa ng fake na birth certificate ni Alice Guo ay namatay na hindi malaman. Ang pamilya ay hindi na nagpa-interview. At ganun din po, yung engineer na gumawa ng mga design ng bahay sa Bamban, Tarlac at saka sa Porac ay mysteriously namatay din. Kaya ko po nasasabi yan na itong si Cassandra Lee Ong, tulad nga nabanggit ni Ace Barber, na she is the only link para malaman ang mga protektor, mga abogado, etc. kung sino ang involved sa illegal pogo na to. Ito nga po, meron din akong papakita sa inyo dahil nga si Cassandra Lee Ong ay iimbitahin nitong darating na Miyerkules sa House of Representatives at malamang panoorin nyo ang video clip na to. Kakahuli kay Cassandra Lee Ong na isang incorporator ng Whirlwind Corporation, malaking banta para sa mga nagmamalinis na protektor ng Pogo Operation. Koneksyon ng mga mapagsamantala at mukhang pera, siguradong huhukayin ng mga kongresista sa patuloy na pagdinig tungkol sa Pogo. Ayan po. At iba pang lihim na Yun po ang sinasabi ko na isang babala dapat kay Cassandra Lee Ong para matuloy lang po ang investigasyon at magkaalaman na sana mag-ingat siya dahil siya baka siya ay magurgur, malason o kung anong mapainom sa kanya at para hindi matuloy ang investigation na to. Kasi tulad nga nasabi natin kanina, imagine 2 weeks na pala silang nakatakas. Pero ang Bureau of Immigration ay hindi pinaalam sa Senado at saka sa Congress or House of Representatives. So, ibig sabihin, ang teorya ng mga tao, mga netizen, is there is something na parang cover-up theory. May pinagtatakpan, kaya sila pinatakas o tumakas. Yun po ang teorya ng mga netizen. Kasi nga po, malaking issue ito, national security, at dito po, magkakalabasan kung si Cassandra Lee Ong ay magsalita at ituturo, babanggitin, spill the beans, sabihin niya kung sino yung mga protektor at kumikita ng limpak-limpak na salapi ay mabubura. Matidemanda, malalagay lahat sila sa alanganin. Kung sila ay government officials, madidismiss sila kung sila ay abogado. Tulad ni Harry Roque. He's been involved according sa investigation ng House of Representatives. Kaya sabi nga nila, ingat-ingat sila dahil
The only link is Cassandra Leong. Kaya yan po ang ating pamagat. Baka siya magurgur. Maraming salamat po for subscribing. Pakishare po ang ating video. Good night.